Habang nakafocus ang lahat dito sa finals ng Barangay Ginebra at ng TNT, itong Magnolia Chicken Templados naman at ang Meralco Balls, ang dalawang teams na gusto na gumawa ng isang trade transaction para silang dalawan ang posible na makapasok sa finals dito sa Commissioner's Cup. At alam natin na ang dalawang koponan na to ay gustong magkaroon ng mas magandang performance at may presyo na sa bawat panig na magkampiyon. Sa panig ng Magnolia, alam na natin yung presyo dito kay Coach Chito Victolero na mag-deliver ng kampyonato dahil ang tagal na ng championship drought ng Magnolia. Sa panig naman ng Meralco, hindi maganda yung naging resulta dahil nga kagagaling sa kampyonato sa Philippine Cup pagkatapos binalis ng Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, hindi na nakapagtataka na sila ay gagawa ng trade. Ang nakikita natin dito na posibilidad na mangyari ay baka itong si James Laput ay i-trade ng Magnolia dito sa Meralco Balls kapalit nitong si Brandon Bates. So magpapalitan sila ng mga big men. Alam natin kung ano ang nagagawa ng dalawang nasabing players. Kung height at edad lang pag-uusapan, halos parehas lang naman yung dalawa. So walang malulugi dito sa totoo lang. Pero sa tingin ko ang dahilan kung ba't gustong makuha ng Magnolia itong si Brandon Bates dahil sa tingin ni Coach Luigi ni Coach Chito Victolero, pagdating sa depensa parang mas maganda maibibigay nitong si Bates kaysa dito kay Laput. Alam natin na pagdating sa opensa ay medyo limited itong si Brandon Bates sa ngayon. Kinakailangan pang hasain ng mabuti. Pero hindi na yan magiging problema dahil marami namang mga scorers itong Magnolia. Alam natin nandyan itong si Xavier Lucero of course. Kaya hindi na magiging problema yan para dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali pwede na mag-focus exclusively dito sa depensa itong si Brandon Bates. Kung sakaling makuha ng Magnolia itong si Brandon Bates, ang nakikita natin na pwedeng maging rotation nila, for example, itong si Brandon Bates ang gagamiting backup center ni Ricardo Ratcliffe dito sa Commissioner's Cup. Siyempre, itong si Ratcliffe hindi naman yan pwedeng 48 minutes maglalaro. Kinakailangan dyan magpahinga rin. Kaya sa ngayon, kung pwede nilang gamitin kahit ilang minuto lang na ipahinga itong si Ratcliffe at si Brandon Bates ang mag-a-anchor ng depensa nila. Pagdating naman dito sa Philippine Cup, mas lalaki yung papel na gagampanan ni Brandon Bates. Pwede siya maging defensive player nila dito sa center. Siya backup ni Ian Sanggalang at samantala for example si Ian Sanggalang at si Xavier Lucero ang magi-start ng front court nila kasama to si Aris Dionisio o kaya si Calvin Abueva. Pagkatapos ito si Brandon Bates yan ang papalit dito kay Sanggalang sa center. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition itong si Brandon Bates sa lineup ng Magnolia. Dahil kung performance ng pag-uusapan, nakita naman natin na ito si Brandon Bates, kung paano niya ginuwardyahan itong si Junmar Fajardo nung sila ay naglaban doon sa finals. May mga kailangan pang i-improve sa laro ni Bates talaga. Pero sa ngayon, sa tingin ko babagay siya dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na kung bibigyan ng minuto ni Coach Chito Victolero. At yan ngayon ang gustong siguraduhin nitong Magnolia Chicken Templados. Kapag nakuha nila ito si Brandon Bates, magiging isa na sila dito sa mga teams talaga na masasabi natin na malakas ang magiging performance sa mga darating na conference. Kung sakasakali na makuha ng Ginebra o ng Magnolia rather itong si Bates, kahit na mawala si Laput, okay lang. Dahil sabi nga natin, yung height at yung age ang pag-uusapan, halos parehas lang naman sila. So hindi masyadong mawawala ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na makuha nila itong si Brandon Bates, mabubuo na yung batang front court nitong Magnolia Chicken Templados at magiging maganda ang resulta nito hindi lang sa darating na Commissioner's Cup kundi sa mga future na conferences pa.